Good morning, Bataan! So, ayun guys, dahil nandito nga po kami ngayon sa Bataan, so, napagplanuhan po namin na mag-swimming. So, dali-dali nga po kami pumunta dito sa palengke at dito nga po nagtatrabaho ang kapatid ng asawa ko. At ayan, papasukin na po natin ang palengke dito sa kanilang tinitirahan. So, matagal na panahon na nga po dito nagtatrabaho yung kapatid ng asawa ko. So, dati pa pong pumunta pa kami dito is dito na po talaga siya nagtatrabaho. So, matagal na po siya dito sa amo niya. Ayan po, so, hi Sir Jerry. Thank you so much po sa pagpapa-day off kay ate. At dahil po dyan ay nakasama po namin siya sa weekend na andyan po kami sa Bataan. At dahil nga late na rin ako nagising dyan, so pagpunta namin dito ay nakakita ako ng kakanin or mga dito, pagkain. So kaya nga kumuha na rin ako dyan. So nung unang-una nga ay hindi pa kakaunti pa yung nilagay ni ate. Abay nung medyohan ko, abay pinuno na yung mangkok. Aba, siguro yung naisip ni ate ay vlogger to siguro. Ay ba ilalagdadagdagan ko, charing. Joke lang po ate, kung sino ka man po ay shoutout po sa iyo, charing. Matik na yan kapag pumunta ka talaga ng palengke, pagkain talaga yung unang-una mong pupuntahan, o diba? O, may almusal na kami, o diba? So dali-dali na nga akong pumunta sa asawa ko at ayan po, bumibili naman siya dyan ng iba't ibang dadalhin namin at namimili na rin nga siya ng dadalhin namin. At pero ang gusto namin talaga is tilapia, tapos pork chop, ganyan. Karaniwan naman na talaga yung mga dinadala natin kapag tayo gustong mag-picnic, di ba? So dito naman bumili na rin kami ng uling pagkatapos naming bumili ng ng isda. At yun namang karne is doon na lang namin binili sa tindahan na pinagtatrabahuhan ng ate ng asawa ko. At ayan, so nagdala na rin kami ng kalan, yung hawak-hawak ni ate. At dahil nga nakabike si ate nung pumunta dito, sabi niya kung gusto ko daw magbike, sabi gusto ko kasi natatakot ako magbike, pero dahil gusto ko kasama ko sa paglalakad yung asawa ko, ayan, so dali-dali na nga kami diyan maglakad kasi nga syempre tanghali na, so pupunta pa kami, malayo pa yung pupuntahan naming beach resort. At sa paglabas nga ng bahay ng ate ko, so makikita mo na agad yung malaking cross, kaso nga lang nung pagpunta namin diyan ay close talaga guys, kaya nakakapanghinayang yung pagpunta namin diyan. Good morning guys! So ngayong umaga, so ang napagpasahan namin is papunta kami ng beach. May tayo naman pangalan ng beach? Ano? Bangag? Bagak? Bagag? Bagak? Bagak? Bagak na yun. Bangag? Hi muna kayo sa vlog ko. Oh, the driver. Ate! Mr. Tigran! Oh, wala. Dito lang. Hindi nahanap niya. Go! Okay, pagpasensyaan nyo na kung pabulol-bulol na naman ang pagsasalita ko kasi nga alam mo na, so first time kong pupunta dun sa beach resort na yun, so hindi ko pa alam kung anong pangalan, so narinig ko kasi sa kanya parang bangag, kaya yun ang mga sinasabi ko, pero talaga bagak resort siya. So dito guys, pag labas nyo dito, so may mga bundok na dyan sa unahan at dun yung sa pinakang bundok dun is nandun nga yung pinakang malaking cross na talagang target namin puntahan, at kaso nga lang ay hindi nga po talaga namin napuntahan agad kasi nga nauna itong pag-beach na to, at nung kinabukasan pumunta kami ay ayun close po kasi nga holiday daw po pala kapag Monday sa kanila. So bali dalawang sasakyan po kami pumunta doon kasi may tricycle po sila kuya at ate. So ang sumakay po sa amin is ako, tapos yung asawa ko, yung anak ko, tapos yung kapatid ko, and then yung pamangkin ko, tapos yung dalawang pamangkin ng asawa ko. At ayan, so let's go guys. Punta na natin tong Bagak, resort na to. Tingnan natin kung ano ba ang pinagmamalaki ng Bagak na to. Sorry. At dito naman sa part na to guys, so ayan na po sa unahan yung kapatid ko. So inantay po namin sila dito. At dahil nga first time po namin pumunta dito, so pinauna namin po sila at alam naman po ng dalawa kong pamangkin pero pinauna nung asawa ko para mas lalo namin matok yan agad kasi nga wala naman kaming ways dito, so alam naman nila kuya ang papunta doon. Napakasarap nga ng weekend namin na ito kasi nga, 'di ba? Wala naman sa plano yung mga ginawa namin dito na iba. So, lalo na yung pa-beach namin, so hindi namin yun pinlano. Kumbaga, pagdating namin doon, so basta-basta na lang nag-aya yung pamangkin ng asawa ko, si Baby Abigail, kasi nga daw, nung birthday niya is may ibang nangyari sa sa birthday niya. So hindi siya medyo nag-enjoy kasi nga may namatay nung kanyang birthday. So dahil nga gusto rin namin mag-enjoy siya, so ayun guys, so sinamahan namin siya para lahat naman din kami mag-enjoy sa pag-beach na yon. Actually guys, dapat talaga nung birthday pa niya kami pupunta dito sa Bataan. Pero dahil nga sa relatives na nila is may namatay, so sad yung kanyang sa celebrate ng kanyang birthday. So hindi rin kami nakapunta nga kasi nga pumunta sila dun sa bahay nung namatayan, and also
sinabi na rin yun sa amin ni ate. Surprise nga sana yung pagpunta namin doon sa Bataan, pero nung ang malaman namin na yun nga may namatayan daw sa relatives sila, hindi na talaga kami pumunta kasi nga nalaman ko na rin doon sa ate ko, at buti nga sinabi niya kung pupunta sana kami doon ay walang tao, di ba? So buti nga na sabi nung ate ko. So, balik naman tayo dito sa beach na pupuntahan namin. So, malayo-layo nga rin po itong pinuntahan namin. Ito talagang umabot din po ng higit isang oras. So, isang oras na yung pagpunta namin doon. So, dito sa part na to is pinauna kami ng kuya ko. So, let's go. Gora na. Hala, uy, ang sweet ha, di ba? Dati pinapangarap ko lang yan, ngayon ginagawa ko na. Uy, wag ganon. Ang sweet-sweet ko yan ng ganitong magkahawak ang kamay. So, by the way, patuloy na yung kalalandian na yan. Charay. At dahil nga mukhang rambutan itong asawa ko at nakakita kami dito ng rambutan na bagong pitas, ayan, bumili agad kami ng ng 1 kilo. At dahil nga pinapre-taste pa niya sa akin yan, so sabi sa akin kung masarap daw, at kung halimbawa masarap nga ay bibili uli kami ng 1 kilo. So bali 2 kilo nga yung nabili namin dyan kasi nga napakasarap at bagong pitas pa nga laang yan. So shout out sa'yo, nanay. So thank you very much sa masarap na rambutan mo. Kahit naman kasi ako talagang favorite ko din naman ng rambutan, lalo't ganyan tuklapin, so napakasarap nga niyang kainin at lalo't bagong pitas nga laang. Kung makikita nyo ay mga puno dyan sa harapan laang niya, pinipitas laang nila yung mga rambutan. Kaya talagang mas maganda kung may tinanim ka talaga, may aanihin ka talaga. So bali 2 kilo yung binili namin dyan at yan kinakain na namin yan bago kami pumunta sa beach resort na pupuntahan namin. So ayun guys, dahil nga mabusisi ako, so nakita ko naman tong napakagandang simbahan na to. Talagang napakaganda niya guys. So talaga makikita mo yung pagka-old niya talaga. At dito naman guys, ganito palang kahirap yung dadaanan papunta dun sa resort. Napakahirap yung pupunta ka dito kasi kailangan talaga nakakondisyon yung sasakyan mo din. At yan nga, rough road na, maputik pa. Ang kinarereklamo nung asawa ko kasi tinted na yung salamin ng ng sasakyan namin. So hindi niya makita masyado kasi nga yung sobrang labo at sobrang dilim talaga. Kung makikita ninyo guys, liblib talaga itong pupuntahan namin. So ayan guys, welcome to Sun and Moon Beach Resort Bagak, Bataan. So dito naman sa part na to is yan, bumaba na yung kapatid ko and then ayan, nagbayad na kami dito. So ang bayad nga lang po is 100 per head tapos 500 po yung cottage nila. Dito nga ay binibiro pa ng asawa ko yung yung caretaker siguro ito ng resort. So binibiro niya baka daw may discount kasi madami naman kami. So wala tayong napala kasi wala silang discount. Syempre naman nga. So 100 nga lang naman nga yung yung bayad ko kasi magpapa-discount ka pa. So lang naman yun. Syempre kailangan natin makatipid, diba? Ayun guys, kung makikita nyo nga puro puno dito ng niyog at mga banaba ganyan. So guys, dito na kami. Sabak. Daddy Daddy! Oh? At ayan guys, ipapasilip ko lang sa inyo ang unang view ng aming pagpunta dito sa Bagak, Bataan. So ito po yung kanyang beach resort. So kabilang banda na yon is hindi na po siya kasama dito sa part na to. So ayan guys, kung makikita nyo, sobrang dami mga puno ng dito, ng niyog. So ayan. So mali pa nga po yung napuntahan naming cottage kasi nga wala naman mga tao. So para sa amin, parang na okay lang naman na doon kami pumunta sa cottage na yan kasi nga wala naman mga tao. So ang alam naman talaga namin is itong puti na to ay yung binayaran namin. At ayan na nga, diba? So nakita namin is 1.6 nga naman talaga yung nakalagay sa kanya. So hindi nga kami umalis dyan kasi nga, ang sabi nga namin is wala naman mga tao, kaya okay na siguro na dun kami. So ang ending, pinalipat din kami. Ayun, sama ng ugali. Charay. Hoy, wag ganon. Ikaw na ang may kasalanan, ikaw pa ang galit. Charing lang tayo, guys. So, mali nga yung napuntahan namin. Nakalaman namin talaga is doon talaga yon. Kaya hindi naman kasi kami sinisita nung una. Kaya siguro sabi ko, naisip namin is okay lang siguro kami doon. So, marami naman dito mga cottage na mga walang laman kasi nga hindi sila masyadong dinadayo siguro nga dahil malayo. O, diba? May ipala ng kapatid ko. At dito sa part naman ito guys, so makikita nyo dito is, dito yung papunta ng CR nila. Ayan, yung woman and male. Ayan, so dyan yung makikita yung kanilang CR. So andyan na din po yung shower, andyan na din po yung mga banlawan ng lalaki at babae, CR ng babae at CR ng lalaki. So dyan is dahil nga ihina kami, so pumunta kami dyan ng kapatid ko. Ang kagandahan lang talaga dito guys is probinsya mo talaga siya makikita or mararamdaman mo talaga yung mga huni ng ibon. Tingnan nyo guys. Ang late eh. Sige na lang, nagdala ako ng tsinelas. Nagdala rin ako eh. Tiko.
Sabi kasi ni Kuya. Alam niyo yung feeling na maghapon na nandito kami, pero talagang nung pinakang hapon na ako naligo kasi nga sobrang init ang pagpunta namin dito. Kung hindi pa ako talaga inaya ng todo, pinilit ako ng asawa ko, hindi ako sasama talaga. At dito naman guys, so dahil nga gutom na rin kami, so nagkain kami nung niluto ng ate ko na pansit, di ba? Dahil favorite ko ang pansit, talagang yun lang ang kakainin ko. So against the light nga dito kasi nga nasa likod ko ay yung beach. So ayan, kain tayo guys. It's always hurry up and wait for your big break to come around. But if I crack the code a little late, At ayan nga guys, dahil nga first time makapunta ng anak ko dito sa beach na ganitong may buhangin. So ayan, ganyan ang ginawa niya. At sabi nga ng pamangkin ko, don't play the sand. My God, ano namang sinasabi ng pamangkin ko na iyan. So puro ganyan nga ang pagpipigil niya sa sa anak ko. At sabi nga daw, dirty nga daw. Pero dahil nga ang anak ko ay hindi maarte at talagang gustong-gusto niya yan. So favorite niya ang maglaro ng mga ganyan. Kaya ayan, talagang pinaglubugan na yung kanyang sasakyan dyan sa kanyang paglalaro na yan. Ito kasing pamangkin ko is alam na niya yung mga madumi at hindi, at alam na din niya kung saan siya tutungtong at kung saan siya pupunta. Kasi nga alam niya yung mga madudumi at hindi kasi kapapanood niya sa nursery. At syempre gaya nga ng sinabi ko, so hindi mawawala sa ating pagpipiknik or sa pagbibitch natin ang mga ganitong inihaw. 'Di ba? Syempre talagang ito ang pinakamasarap na pulutan, pero hindi kami nag-inom diyan. Inulam lang namin 'yan. In case lang na mag-inom, 'di ba? So ayan, lalaki ng mga nabili namin na tilapia at solve nga ang pagkain namin. Ayan, putok-batok talaga. Ang sarap ng pagkakaluto at sarap ng pagkakatimpla ng sauce at lalo na yung pork chop na inihaw namin. So ito lahat yung mga pagkain namin dito. Solve talaga. At ayan guys, 'di ba? Cheers muna. Cheers sa tagumpay, charing. 'Di ba? Remembrance natin to sa Bagak beach. Syempre, matagal-tagal na tayo dito hindi makakapunta. So ayun guys. At dahil nga hindi nga ako naliligo kasi nga sobrang init, ayan naman yung kapatid ko talagang dinadala talaga sa gitna yung kapatid ko. Kasi ayan guys, yan nga pala is tubig alat at tubig tabang. Kasi nga itong taas na to is ilog at yung baba is dagat. Kaya dito sa nililiguan ng kapatid ko is wala yung alat, talagang yan ay tubig tabang lang. So ilog po yung pinakang niyan, kabila. Pero sa totoong buhay or i-rate mo siya, 1 up to 10 is baka para sa akin parang 5 lang siya kasi hindi siya ganong kalinis kasi sobrang lakas ng alon, so ang lakas ng hampas ng alon sa gilid kaya yung buhangin kumukulay sa tubig kaya hindi ako naligo. At talagang itong anak ko, Diyos ko, talagang umahon talaga, hindi talaga yan sanay nga ng sobrang lamig na paliligo. At syempre yung pamangkin ko naman ay talagang maliligo talaga yan kasi gustong-gusto niyan laging swimming. At dahil nga sobrang lakas din naman talaga ng hangin dyan, so nag-ahon na yung mag-ina at ayan, binidyoan ko na nga yung ganyan yung itsura niya kapag hapon na. So talagang hindi siya naghiba, nagtaib. So hibas lang talaga siya maghapon. Akala ko kasi talaga tataib siya sa hapon. So mali pala, hindi pala talaga siya lalaki yung tubig. Kaya ayun, wala kang makikitang malawak na tubig dyan sa gilid na yan. So ganyan lang siya talaga. At naligo nga lang ko dyan ng kaunting oras kasi pinilit ako ng asawa ko, pero mas madami pa yung naitulong ko dun sa paghila ng net kasi nga habang naliligo kami is ayun doon, naghuli ng mga isda yung mga naan doon at ayun nga, nakitulong ako, di ba? Pero syempre wala ako mapala at ayun nga guys, paalis na kami. So ayun guys, tapos na po ang aming paliligo. Ay, that's good. Try. So far nag-enjoy naman kami dito sa pag-beach na to. So ayun guys, thank you very much sa lahat ng nanood. Salamat sa panood ng mahabang video ko na ito. Para i-share mo naman ako. Thank you!